Good morning. Ride tayo ngayon. Laps lang tayo sa Vermosa. It's a Wednesday morning and matagal tayong walang ride dahil umuulan-ulan itong mga nakaraan. It's 6 o'clock in the morning. Let's go. Dito na tayo sa Manggahan, sa Gentry. Naabot tayo ng traffic dahil 6 a.m. na rin. Traffic sa Manggahan, kaman traffic sa Langkahan. Dito na tayo sa looban naman. It's a great place. Meron akong mga vlog dati na dito ako dumadaan. Yun yung mga time na nagsisimula pa lang ako mag-vlog. At sobrang bagong-bago pa ako sa pagbibisikleta o cycling vlog. Kaya dito tayo dumaan kasi traffic dun sa main highway. Maraming mga sasakyan na malalaki. Compared dito sa looban, mayroong mga maliliit lang na sasakyan o motor. Tapos walang mga truck. At mas relax dumaan. Yan nga lang, syempre mas may mga lubak tulad niyan. Tapos may mga ahon tayong madadaanan. Ang labas naman nito ay sa Dasmabayan na. Then from there, na may simbahan ng Dasmabayan, tayo dadaan palabas ng Emilio Aguinaldo Highway. Nandito na tayo ngayon sa Litran. Dasma pa rin. And normally dumidiretso ako para doon na tayo sa Imus dadaan papuntang Daang Hari tapos Vermosa. Pero recently sa mga rides ko itong mga nakaraan, lalo na pag Vermosa ako pumunta, dito na ako dumadaan sa Litran pa sa Lawag. Main reason is yung daan kasi dito rolling siya, kaya medyo mas may challenge compared to na isang diretso lang tapos walang mga bus, although minsan may mga truck pero hindi ganun ka bibilis at saka hindi rin ganun karami yung volume ng sasakyan. From here, pagdating natin ng Salawag, kakaliwa tayo para makarating tayo dun sa isang gate na papasok ng Vermosa. Dito na tayo sa opening o yung parang gate papasok ng Vermosa dito sa parte ng Salawag. Isang oras din yun. Since nag-ride out tayo ng 6 a.m. nakarating tayo dito ng 7 a.m. Bala ko makaikot dito ng kahit mga 2 beses lang. Then uwi na. Dahil marami pa rin tayong task pagdating sa bahay. Trabaho, tapos mga gawaing bahay. Isa sa mga inaalala ko ngayon itong aking cyclo-computer. Kung makikita nyo, 1 bar na lang siya. Kanina nung kinuha ko tong bike, naka-sleep mode lang siya. So from the last ride, siguro kailan ba yung huling ride ko? Sunday pa yung huling ride ko. Nakita ko naka-sleep mode siya. So from Sunday hanggang ngayong Wednesday, buhay pa rin siya. Yan nga lang 1 bar. Hindi ko alam kung kakayanin ba nito hanggang pag-uwi and ma-record niya yung buong ride natin hanggang makauwi tayo. So let's see. Para sa unang ikot, ito yung pinakadulo ng ruta ko dito sa Vermosa. Then pabalik na tayo. Dito na ako iikot. Yan. Marami kasing pwedeng daanan dito. Marami siyang lusot. Pero sa akin kasi mas gusto ko itong ruta na to. Ito sa ruta na iniikutan ko dito sa Vermosa. Most of the time merong mga puno. Ayun nga, parang ang sarap sa pakiramdam na nasisigatan tayo ng araw. Yung morning sunlight, nakakapagpa-boost yan ng serotonin. Wherein, yun yung nagpapa-boost ng ating mood. Is maganda para sa atin.
Kaya palang hirap pumedal. Yung pala flat na ako. Sobrang lambot to. Titignan natin kung bakit tayo na flat. Ayan. Hindi naman ako nakasilant eh. So most likely siguro ang sira ng interior ko dyan banda sa parting yan, sa may pito. Yun, buti na lang lagi ako may dalang mga gamit, pamalit, kung sakali magkaroon ng aberya. Kaya malaki din tong aking biniling saddle bag. Palit na lang muna ng interior para makaikot pa tayo ng isa, then uwi na. Ito ng interior, wala namang sira dito sa may malapit sa pito. Hindi nga siya basa actually. So tingin ko doon lang lumalabas yung hangin na nilalabas kung saan man yung butas. So tignan natin tong aking gulong. Ito ang salarin. Parang stapler. Stapler. Ayan. Ayan na. Unang plug. Ito yung pinakamahirap na parte. Yung pagbobomba. Masakit sa likod. So PSI nito nilalagay ko is 60. Pero maximum ng gulong ay 80, 85. Saan ba nakalagay yun? Ayan, yan. And same with my interior. Kaya goods na goods. So meron nakakita sa atin no, na ginagawa natin to. And nag-offer si sir na gamitin yung kanyang electric pump. Para siyang electric portable pump. Yung parang katulad sa mga Cyclas. Yun nga lang, hindi siya pasok dito kasi naka-presta valve ako. Mukhang pang Schrader yun. Pero kagandahan nun, at least pero nag-offer ng tulong, di ba? And as well as kung mabitin man daw ako, meron daw siyang floor pump sa sasakyan niya. Naka-park lang siya dyan sa may parking. So, di ba? Nakakatawa. Kahit paano, there's someone na kayang mag-extend ng help in need. So naka 50 PSI na tayo. 10 na lang. And after siguro mga 1 hour, hindi ko sure, more or less 1 hour, we're back on saddle. So naayos natin yung gulong. At kapag may madaanan mamaya pa uwi na vulcanizing shop, tsaka ako na lang papaayos yung isang interior para anytime pwede rin natin siya magamit ulit. So this is the first time na nagkaroon ako ng puncture sa gulong. And okay lang. Ganun talaga eh. Hindi naman maiiwasan yan. Tsaka hindi natin kontrolado yun. Ngayon, tapusin na natin yung isang ikot. It's 8:11. And normally, pag umiikot ako dito sa Vermosa, kumagana ako dito sa parting ko ng Vermosa, yung the hard yards. Sayang di kasi itong distance na to eh. Let's go! Ito na yung dulo. Ikot lang. Tapos larga na. This is the second lap. And dito sa dulo, dito rin malapit yung lalabasan natin pag pauwi na tayo. And iniisip ko huwag mag-Aguinaldo Highway. Gusto kong tumaan sa Padasma, which is sa Paliparan. So ayan, ito yung lilikuan natin mamaya para pauwi. Yun, dinaanan ng kotse na yun. Diyan din tayo pumasok kanina. So ayan, isang ikot na lang. Let's go.
8:38 a.m. 39 actually, 8:39. Ayan. Malapit na tayo dun sa iikutan. And pauwi na tayo afterwards. Pero bago tayo umuwi, mamaya may dadaanan tayong tindahan ng nuts and bolts. Bibili ako ng screw para dito sa ating camera mount na nilagay ko dito sa stem. Ito yung bagong setup. Hindi na siya nakakonekta directly sa screw ng fork. So, meron na talaga siyang mount na nakalagay sa pinaka-stem instead. Pinakamalapit sa amin na pwede kong pag-ridean sa Tagaytay, which is 25 kilometers lang paakyat and then 25 pababa hanggang bahay. Pero kasi parang nasasayangan ako dun sa pauwi. Kasi syempre paakyat yung Tagaytay. So yun yung mahirap na parte, which is can be a part of a training. Pero yung pababa, mostly free will lang yun. So parang nagiging junk mile na lang siya. Kaya ayan, recently itong mga ride ko na hindi ko naman na vlog dahil dito lang naman. Dito ako sa Vermosa pumupunta. Dumadaan ako dyan sa may Salitran via Salawag. Ayan, mainit na. Mag-aalas 9 na. And finally, nandito na tayo sa bahay ng 10:28, 2 minutes before 10:30. Ang galing ng IGP Sports na cyclocomputer ko. Kahit nagbiblink na yung battery niya, tuloy-tuloy pa rin, nakaabot pa rin hanggang dito sa bahay. Di siya kagad namatay o nalobat. Ayun, ang dinaanan natin pa uwi ay sa Paliparan. Hindi tayo bumalik dun sa papuntang Salitran Dasma dahil alam ko na traffic din dun. So dun tayo dumaan sa may papuntang Villar City. And then, diretso paakyat ng Padasma. Umabot tayo ng SM Dasma, nagtahinga tayo ng at least mga 5 minutes doon. And then, diretso na pababa. Pagdating naman sa papasok ng 13, nagulat ako, sobrang traffic. And unusual yun. Yung pala, merong prosesyon ng patay na pababa galing sa 13 palabas. Thankfully, nakabalik na tayo kaagad. So medyo na-late na tayo sa trabaho. In the coming weeks, puro gantong mga ride lang muna yung magagawa ko dahil I'm trying to focus on some other priorities. And hindi naman titigil sa pag-vlog. Yun nga lang, hindi ako makakapag long ride just like previously na talagang the whole day kahit abutin ng umaga, kahit abutin ng gabi, okay lang. So I'm setting some priorities and probably in the near future tsaka tayo makakapag-ride. So ayun, thanks for watching and that's it for me. Prep na ako for work dahil medyo late na rin. Most likely abutin ako ng gabi sa work ngayon. And ayun, see you guys on the next vlog. Ride safe at ingat. Bye.